Buwan ng Abril taong 2019, naitala sa libro ng kasaysayan ng mga boksingerong Pinoy ang ika-4 na boksingerong nanalo ng 3 world titles sa 3 magkakaibang dibisyon na walang iba kundi si John Riel Cuadro Alas Casimero. Matapos nitong masungkit ang isang titulo kontra sa Mexicanong si Ricardo Espinoza Franco noong ika-20 ng Abril taong 2019 via knockout noong round 12. Isang 120 araw lamang ang nakalipas matapos ang laban niya na ito ay tinapat agad ito sa nooy WBC Pecumbak Super Bantamweight Champion at rank number 10 WBO contender na si Cesar Ramirez, isang Mexicano din na nung mga panahong iyon ay may kartadang 18 panalo at 3 talo lamang. Subalit kahit may 3 talo itong Mexicano na ito ay hindi mo rin naman pwedeng ismulin ang kakayahan ng fighter na ito dahil may kalakasan din ang kamao nito. Sa katunayan niya mga kaibigan, bago sila magharap ni Casimero ay nakapagtala muna ito ng 6 na sunod-sunod na impresibong pagkapanalo na kung saan 5 sa mga 6 na tinalo niya ay isa lamang ang maswerteng nakatawid ng round 12 at ang iba ay puro knockout na ang inabot ng mga pagmumuka. Kaya naman mataas ang bilib sa sarili nito na kayang-kaya niyang wasakin si John Riel Cuadro Alas. Ayon nga sa isang article na nilabas ng Manila Times, sinabi ni Cesar Ramirez na dumayo daw siya dito sa Pilipinas para puksain si Casimero sa harap ng ating mga kababayan at wala naman daw itong pinagkaiba sa ibang boksingerong napatulog na sa ibabaw ng lona. Sabi pa nga nito sa interview sa kanya ni Sir Pau Salud, knockout daw ang aabuti ng pagmumukha ni Casimero sa kanya. Isa pa sa nagpataas ng kumpiyansa nitong mayabang na Mexicanong ito ay ang pagpalya ni Casimero sa pagkuha ng timbang sa kanilang weigh-in dahil sumobra ito sa 118 pounds bantamweight limit. Buti na lamang ay nagawa agad ito ng paraan ng kampo ni Cuadro Alas. Yun nga lang makikitang hupak na hupak ang pagmumukha nitong si Casimero at talaga namang halatang nanghina sa madali ang pagbabawas ng timbang na ito. Ang kanilang salpukan ay naganap sa San Andres Sports Complex, Malate, Manila, na kung saan ang mananalo sa laban na ito ay ang siyang haharap sa nooy kasalukuyang WBO champion na si Solani Tite. Sa mismong laban, bagamat animoy nang hina ang kapangyarihan nitong si Casimero dahil sa persahang pagpapababa ng timbang, ay buo ang kumpiyansa nito na makagawa ng impresibong panalo lalo na't nasa baluarte siya ng kanyang mga kababayan at personal na panonoorin ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao katabi si Mayor Chavit Singson. Sa unang round ay nagpasiklab na agad itong si John Riel Casimero, angas ng Pinas, sa harap ng mga Pinoy boxing fans. Kaliwat kanang mabibigat na kombinasyon agad ang mga pinakawalan nito. Kaya naman bahagyang napatras itong si Ramirez matapos matikman ang lakas nitong si Casimero. For Casimero, who really likes his right hand as we've seen in previous fights, Kenito. Well, Casimero is a very aggressive fighter. As you see, he's leading off with the left hand, but his right hand is always cocked. That's the big punch that he wants to unload. That right hand, it can be either a right straight or a right hook or a right cross. You can see Ramirez, they're using his height advantage there with the jab early on. But Casimero wanting to let his power be known early, it seems like. You also see the left hand of Casimero dangling sometimes down his sides. To move up in weight. Now hoping to get a chance to be world champion again. He's 30 years old. Just trying to be more aggressive now, Kenito, but still missing. There's a slip. Slick spot there in the corner. Sa round 3 ay naka-score ng knockdown si Casimero matapos sumapol ang solidong counter left hook sa pagmumuka ng dayuhang Mexicano. He's measuring his opponent. He's moving in, but he's got to be careful. Ramirez looking to counter. He's looking to counter. He knows that Casimero is going to come in. But when he does, he's going to be prepared to throw that right. And for Casimero, once he comes charging in, it can't just be one shot. It just can't be the right hand. That time a nice left hand. That was a beautiful knockdown. left That was hand. a knockdown.
Beautiful left hand. Nice counter there. Perfectly timed. And Ramirez says, you know, sometimes when you get hit in a certain spot. Subalit imbis na manghina itong si Ramirez mga kaibigan dahil sa natamong pinsala sa pagkaka-knockdown ay tila mas lalo pa itong nag-init sa laban. Pinakita nito ang tapang ng pagiging isang Mexican fighter. Nakipagtalpakan ito kay angas ng sabayan kaya bahagya itong nakabawi sa mga sumunod na rounds. Beautiful variation from the Filipino, Casimero. Casimero focused and Fighters seem to be just whoever is able to throw more punches here towards the end and get this round. Coasted in round number 4. Now in round number 5, there's a slip. There's a slip. Oh, they call a knockdown. They call a knockdown. Ramirez is not happy with that call. Oh, they call a knockdown. That's a big one. That's a big punch. Here another right. Oh, what a nice shot. wow, solid right from the Mexican. And that got Casimero's attention. Yeah. This is getting interesting, Canito. Yeah, he's going to want to get back. There he is, throwing his left and right. Casimero's holding on. Casimero's sights. That's where he wants Ramirez. Needs some distance. A nice shot to the body by Casimero that time. See, when there's distance, Ramirez is able to use the reach to tag Casimero. So Casimero has to come closer. Throws it in. To Ramirez, put his head on Ramirez's chest and wail away. Nice shot to the body there by Casimero from short distance. Ramirez answers. Not much sting in his punch though. See a little bit of blood coming out of the nose of Ramirez. Right. Oh, nice and shot. that was a big Ramirez. right from Ramirez. That time Oh, he had his another distance. right. Oh, Ramirez now pouring it on. Big round here for Ramirez. Corner getting really excited. Another strong right from the Mexican. Pouring it on Canito right here. Big round here for Ramirez. That time Casimero throwing the right hand. Crowd loving the action. This fight is not going to go the distance. No, Nice both. shot. Casimero. Pagsapit ng round 7, dito na nakabawi ang pambansang angas ng Pinas. Matapos mapansin ng kampo ni Casimero na tila ba nauubusan ng gasolina itong si Ramirez. Kaya naman wala ng sandaling inaksaya ang tinaguriang pambansang angas ng Pinas at agaran na pinulbos ang mayabang na Meksikano. Right, Canito. Blood from the nose of the Mexican. Senator Manny Pacquiao, the man behind Mexican. He has to come up with something big. Exactly. He's been down twice. He knows Oh! points. Wow! There we go. That was a solid right from Casimero. And Ramirez holds on. Whoa! Both fighters are down. You also see that Ramirez is breathing from the mouth. He's having difficulty breathing because of the blood Oh, coming another out of his solid nose. right from Here we go. Casimero. And he's down. Oh. He's down. They're going to call a knockdown. Wow. A solid Casimero flurry. went through the ropes there. There's blood. Oh man, this is all heart now with the Mexican. Whoa! Another, oh boy! One more big punch. And he's really on shaky legs. Ramirez. Oh boy! Sa round 10 ay mas lalo pang tumindi ang parusa ni Casimero kay Ramirez. Sa pagkakataong ito ay bodega naman ang pinuntirya nito. Sa lakas ng mga patama ay makikitang napapangiwi itong si Ramirez sa sakit. Mexico versus Filipino duels. And what about this body attack now? Oh By boy! John Riel Casimero. He seems to want to finish the fight in this round. Can he do it? Ramirez seems to be folding up here. But he's fighting back. When he's taking those shots Oh, to the wow. midsection, he's of Cesar Ramirez. Again, a shot to the side of the body by John Riel Casimero. Yes. On his body. There's your... Oh. Yeah, he's Just lost his sting. just going through the motions. Yeah. Clearly The sting is gone. winded.
Cesar Ramirez. But he's still letting his hands go. Oh! Wobbly legs. He's ready to go. Oh, Casimero just itching to launch here. Looking for the opening. Ramirez has little left. But for Casimero, one shot to the midsection. That's what he's looking for. A shot to the side of the body. Finish him. But make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! That's it. Oh, what a we knew it was beautiful happening. ending to this fight. We knew it was going to happen. He had very little left. Oh, And flat on his back. Unbelievable ending. what a Gabriel Casimero. What a fantastic show there from the Filipino. Sa panalong ito ni Casimero ay natuwa ang ating pambansang kamao dahil sa impresibo nitong performance. Tagumpay nitong nadepensahan sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang WBO interim title. Isa na yata sa pinaka nakakahinayang na laban na sana'y gaganapin noong ika-5 ng Abril taong 2020. Ang laban na tutulok sana sa lahat ng agam-agam ng mga nagtatalo-talong boxing fans, mapa Pinoy at ibang lahi na kung sino ba talaga ang mananaig kontra sa pambansang angas ng Pilipinas na si John Riel Cuadro alias Casimero at Naoya the Monster Inoue. Ang laban na ito ay gaganapin sana sa Mandalay Center, Las Vegas, Nevada, USA para sa unification bout sana ng kanilang mga belt na IBF, WBA at WBO Bantamweight title. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, hindi natuloy ang kanilang laban dahil sa pagkalat ng sakit na corned beef 19. Mag-sign pa si Eros. Hindi namin alam kasi sabi nga may corned beef 19. Ano po? Corned beef 19. Ano po? At para naman hindi mawalan ng saysay ang mga paghahandang ginawa ni Casimero na nung mga panahong iyon ay ilang buwan nang nagtitraining sa US, ay tinapat na lamang ito sa isa sa mga top upcoming prospect ng West Africa na walang iba kundi si Duke Maika aka the Babyface Terminator. Datapwat sa laban na ito ay dehado itong si Dick Maika ay walang boxer ang dapat magkumpiyansa kapag nakasagupa na nila ito, sapagkat sa undefeated na kartada pa lamang nito na 24 na panalo ay 5 lamang ang maswerteng nakatapos ng laban hanggang round 12 at 19 ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. Mayroon itong napakataas at nakakatakot na knockout ratio 76%. Kaya naman masasabi nating malakas talaga at hindi pipitsuging boksingero ang tinaguriang Determinator ng bansang Afrika. May mabangis na karanasan sa kanyang amateur career na 144 na panalo at 6 na talo lamang. Mas matindi pa sa amateur career ni Naoya Inoue na 75 panalo lamang at 6 na talo. Idagdag mo pa ang paglahok nito noon sa 2012 Olympic Men's Flyweight Division kung saan siya ang itinalaga upang irepresenta ang kanilang bansa. Taong 2012, pumasok ito sa pro boxing sa edad na 22 anyos. Sa umpisa ng karera nitong si Dick Maika, mga kaibigan, ay napaka-impresibong kartada agad ang kanyang naitala. 13 sunod-sunod na panalo kung saan lahat ng kanyang nakalaban ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. At ang mga laban na ito ay kanya lamang binuno sa loob ng 3 taon mula 2012 hanggang 2015. Taong 2014, naging WBO African Bantamweight Champion nang talunin niya ang kanyang kababayan at kapwa undefeated na si Eiko Wilson sa pamamagitan ng knockout noong round. Taong 2016, naging Commonwealth Bantamweight Champion nang talunin niya ang undefeated din na taga United Kingdom na si Macho Chanda via split decision. Kaya naman dahil sa kanyang mga impresibong karangalan, sumagi sa utak nito na mataas ang kanyang tsansa na maagaw ang titulo sa WBO champion. I think I'm coming there to win. You know, this is my dream. This is what I've been crying for years. You know, from childhood. You know, I always dreamed to be a world champion. So people will expect, people will see a good boxing, and I think I will give good
performance, and I'm gonna bring the title back home to Ghana. You know what I'm saying? So I have to be one of the best boxers. Ngunit kahit undefeated, knockout artist at mukhang makunat ang pagmumukha nitong Aprikanong si Dick Maika, ayon mismo kay Cuadro Alas ay wala daw miski kapiranggot na kaba ang kanyang nadarama. Bagkus ay galit ang kanyang nadarama matapos ngang hindi matuloy ang minimithi niyang laban kontra kay Naoya the Monster Inoue. Kaya naman pinagbantaan ni Casimero si Doc Maika na humanda daw siya dahil siya lang naman ang makakasalo ng naipon niyang galit na ilalabas niya sana para sa hapon. Kawawa to si Doc Maika kasi siya yung mapagbibigyan ng galit ko sa binigay nila ni Bob Arum sa akin kasi ilang buwan ako dito sa Las Vegas. Sa kanilang weigh-in bago ang lab ay talaga namang mahahalata na matinding training ang paghahandang ginawa ng kampo ni Dick Maika. Malabakan at bato-bato ang katawan nito. Kahit pagmumukha nito ay parang may abs, kaya siguradong makunat. Samantalang si Casimero naman ay tila tuyot, hupak na hupak at itinatago pa ang 100%. Sa mismong laban, unang round pa lang, naging maganda naman ang panimula nitong si Dick Maika, kung saan nakakapagpatama nga ito ng mga malilinis na suntok sa pagmumukha at katawan ni Casimero. Subalit ang problema nga lang mga kaibigan, sa atake nitong Aprikanong ito ay tila tamang mukbang ng si Casimero sa mga suntok nito at hindi ito tinatablahan. Sa round 2 ay dito na napahilata si Dick Maika matapos itong tamaan ni Cuadro Alas ng isang naglalagablab na lepok sa may sentido. Tatapusin na sana ni Cuadro Alas ang laban ng maaga mga kaibigan. Ngunit talagang makunat din ang nguya-nguyahan nitong si Dick Maika. Kaya bibilib ka rin dito eh. Ang matindi pa dito mga kaibigan, sa kabila ng mga pinsalang kanyang natamo mula sa mga harabas na atake nitong si Cuadro Alas, ay nagawa pa nitong mag-angas at dumila sa harap mismo ng pambansang angas ng Pinas na mahiya mo naman hunyangong kanduli. Pagsapit ng round 3 ay dito natuluyang winasak ni Janriel Casimero ang pagmumukha ni Dick Maika. Finish him! Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Kung sakali kaya natuloy ang laban ni Casimero at Inoue, sino kaya ang mananaig? Ang matigas na panga at may one punch KO na si Casimero o ang mas mabilis at body punch ni Naoya? Comment down nyo na yan sa baba mga kaibigan. Maraming salamat, yun lamang po muna ulit sa ngayon at God bless.